وما علينا إلا البلاغ المبين. الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang, minagalang kong mga kapatid, minamahal kong mga magulang sa pananampalatayang Islam, hiraman niyo ako ng inyong pandinig at pag-unawa. Isang mahalagang paksa ang ating tatalakayin sa dakilang araw na ito, sa mga oras na ito, na naway kapulutan natin ng aral. Isang mahalagang paksa patungkol sa relihiyong Islam, lalong-lalo na sa panahon ngayon at sa mga panahon ng fitna, na naway makapagbigay sa atin ng paalaala at babala. Ang paksa po na ating tatalakayin, itong binanggit ng ating mga ulama patungkol sa tinatawag na kibr, hindi pagtanggap sa katotohanan. Kibr, hindi pagtanggap sa katotohanan. Katotohanang ipinahayag sa Quran at Sunnah at ipinapaalala sa atin ng ating mga ulama, subalit hindi natin tinatanggap. Hindi tayo tumatalima, nangangatwiran, nagdadahilan, bagkus pinipintasan pa natin ang ating mga ulama at iba pang mga dahilan. Babanggitin natin ang ilang pangunahing dahilan ng hindi pagtanggap ng katotohanan. Ito ay sakit na marapat nating iwasan. Magpakutkop tayo kay Allah mula sa pinakamasamang katangian na ito. At magbibigay tayo ng ilang halimbawa na napapanahunan natin sa panahon natin ngayon. Hinggil sa kibr, hindi pagtanggap sa katotohanan, sa payo, pagpapaalala ng ating mga ulama. Una, tandaan natin, paalalahanan natin ang ating mga sarili. Ang kibr, hindi pagtanggap sa katotohanan, pagmamataas, walang pagpapakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa katotohanan. Ito ay pinakamasamang katangian. Bakit? Sino ang unang nagtaglay nito? Walang iba kundi si Iblis. La'anahu. Si Iblis ang unang nagtaglay ng katangian na ito. Alam natin yung kwento hinggil sa kanya. Bakit siya isinumpa ni Allah? Bakit siya isinumpa, kinapuutan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa kibr, pagmamataas, hindi pagtanggap sa katotohanan, sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat si Iblis, alam natin, naririnig natin, siya ay relihiyosong nilalang mula sa jin. Nilikha. Siya ay nagmula sa jin. Siya ang pinuno ng mga jin. Nanilikha mula sa apoy. Bakit siya isinumpa ni Allah? Dahil sa pagmamataas, hindi pagtanggap sa katotohanan, sa ipinag-utos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpatira pa kay Adan bilang paggalang. Bagamat si Iblis, mga kaibigan, mga magulang, may kaalaman, relihiyosong tao. Subalit sa isang kautusan, dahil nasa puso pala niya ang kibr, nakikita niyang siya ay mas mainam kaysa kay Adan, hindi siya tumalima sa kautusan ni Allah. Kaya siya isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay ikinuwento ni Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaraming ayat. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nang sabihin namin sa mga anghel na sila ay magpatira pa kay Adan. Dahil sa oras na iyon, sila ay nasa langit, sa paraiso. At sa time na yun, itinaas ni Allah ang antas ni Iblis, relihiyosong nilalang jin. Binigyan siya ni Allah ng karangalan na itinaas siya sa langit, sa paraiso. At bibigyan siya ng pagsubok. At nang likahin ni Allah subhanahu wa ta'ala si Adan, inutusan niyang mga anghel kabilang nandoon sa oras na yung si Iblis. Hindi siya kabilang sa anghel, kabilang siya sa mga jin. Inutusan, sabi namin sa kanila, magpatira pa kayo kay Adan bilang paggalang. Kasi ang pagpapatira pa noon is a sign of respect. Pero sa panahon natin ngayon, sa sharia ng Propeta Muhammad, ipinagbawal na maliban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magpatira pa kayo kay Adan bilang paggalang. Kasama doon sa kautusan si Iblis, si Iblis. Dahil sa oras na yun, kabilang sa kanila, nasa kanila, nasa hanay nila, silang lahat ay nagpatira pa mga anghel. Dahil mga anghel sila, hindi sila sumusuway. Illa Iblis, sabi ni Allah. Malibang kay Iblis, sinuway niya ang kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Direktang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aba wastakbar. Ito yung dahilan. Tumanggi at nagmataas, nagmalaki, nagkibr, nagmutakabbir. Wa kana minal kafirin. Kaya siya ay napabilang sa mga hindi naniwala, nagtakwil, nagmataas kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang aya, nagdahilan si Iblis. Aasjudu liman khalaqatu tina. Ya Rab, ako'y magsusujud, magpapatira pa sa isang nilalang na nilikha mo mula sa putik, mula sa lupa. Dahil tayong mga tao, nilikha sa lupa o putik. Si Iblis mula sa jin, siya ang pinuno ng mga jin, ay nilikha mula sa apoy. Nakikita niyang apoy ay mas mainam kaysa sa lupa. Bagamat ito'y pagsubok niya Allah, kapag may inutos niya Allah, dapat gawin. Kautusan niya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magmamataas ka. Sabi ni Iblis, ako'y magsusujud? Hindi pwede na ako'y magsujud sa isang nilikha mula sa lupa. Sa ibang ayat, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Iblis! Sinabi ni Allah, Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. O Iblis, anong nakapagpigil sa iyo na magpatira pa bilang paggalang kay Adam, nang utusan ko kayo na magsujud? Qala ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ako ay mas mainam sa kanya. Ito yung mga palatandaan ng kibr. Ana khairum min, ako ay mas mainam sa kanya. Minsan may mga ilan, subhanallah, ayaw tumanggap ng katotohanan dahil nakikita niya ang kanyang sarili na mas mainam kaysa sa iba. Ito'y doon ay kibr, walang pagpapakumbaba. Sabi ni Iblis, Ana khairum min, ako ay mainam sa kanya kaysa sa kanya. Khalaqatahu min tin, khalaqtani min nar, ako ay nilikha mo mula sa apoy at siya ay nilikha mo sa lupa. Paano ang nilikha sa apoy ay magsusunod sa nilikha sa lupa? Ito ay kibr, hindi pagtanggap sa katotohanan. Nagmatigas si Iblis, ayaw magsujud. Tingnan mo ang anghel, may ilam na mga nilikha. Bagamat kahit ganon ang katayuan nila, ay tumalima sila sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpatira pa sila, nagpaalipi sila. Subalit si Iblis, tingnan nyo ang kibr, may kaalaman, ang original niya ay naggumagawa ng pagsamba kay Allah, pero yung kibr, subhanallah, ang pumigil sa kanya para tumalima, sumunod sa kautusan ni Allah. Kaya anong sinabi ni Allah? Isinumpa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qala khuruj minha mad'uman madhura. Lumabas ka mula sa paraiso at bumaba ka sa kalupaan, nakasumpa-sumpa ka puot-puot. Doon na nagumpisa. Na isinumpa siya ni Allah, at ngunit sa ibang ayah, nangako si Iblis
Humingi siya kay Allah ng mabuhay siya hanggang sa paggunaw ng mundo. Bilang pagsubok kay Adan at sa kanyang mga angkan, ipinagkaloob ni Allah bilang pagsubok. Nangumpas Iblis. Ililigaw at ililigaw ko si Adan at ang kanyang mga angkan sa ano pa mang kaparaanan. Itinuro niya si Adan at ang kanyang mga angkan na mortal na kaaway ni Iblis at kanyang mga kampon. Ililis at ililis. Kaya anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Kung ganon, sino mang sumunod sa iyo sa lahat ng iyong panlilang, patibong, pakana, sino mang sumunod sa iyo ay lahat ko kayo itatapon sa impyernong apoy, sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Subhanallah. Kaya sino mang sumusunod kay Iblis, iyadam billah, nagkikibar, hindi tumatanggap sa katotohanan, pagsasamahin sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyernong apoy. Yan ang kibr, hindi pagtanggap sa katotohanan. Ito'y pinakamasamang katangian, mga kaibigan, mga kapatid. Dapat tumatanggap tayo ng katotohanan, nagpapakumbaba tayo kung ano yung nabanggit sa Quran, Sunnah, at ipinaparating sa atin, pinapahayag sa atin, pinapaalala sa atin ng ating mga ulama ng Ahlus-Sunnah wal Jama'ah. Hinggil sa Quran, hinggil sa kautusan ng Allah, kautusan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ang hindi pagtalima, pagtanggap nito, ito yung kibr. Ano pa mang kadahilan ng pangangatwiran. At binigyan tayo ng babala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggil sa masamang katangian na ito. Anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Subhanallah. Iyadan billah. Hindi makakapasok sa paraiso, ika ng Rasulullah, sino mang tao, lalo na ang Muslim, sino mang tao na meron sa puso niya ang kahit katiting, maliit, pinakamaliit na kibr. Subhanallah. Pagmamataas, hindi pagtanggap sa katotohanan. Hindi daw makakapasok sa paraiso yung Muslim na hindi tumatanggap ng katotohanan. Subhanallah. Pinagbawal, pinagkait ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mga mutakabbir, iyadan billah. Tabya. Ito tayo ay nagpapaalala lamang. Minsan may mga paalala na kahit masakit sa atin, pero ito yung gamot, lunas. Gamot, lunas. Ang mahalaga, wala tayong tinutukoy na isang tao binabanggit sa ating mga khutbah. Ika nga nila, ang wasyat, paalala, leksyon ng mga ulama ay parang bala, parang bomba. Kung matamaan ka, magpasalamat ka, huwag kang malagyan ng kibr. Magpasalamat ka dahil yun ay habag pagmamalasakit sa iyo. Bilang tadhkir, mapaalalahanan ka para mabago mo ang iyong sarili, makapag-isip ka. Hindi yung ang mangibabaw sa iyo ay kibr. Magalit ka. Subhanallah. Yan ay rahma. Habag, awa sa iyo. Pagmamahal sa iyo. Dahil yan ay lunas. Dahil kung walang magbabanggit ng kamalian, kaligawan, walang magpapaalala sa atin, hak natin yan sa ating mga ulama. Mananagot sila. Paano tayo mapaalalahanan? Lalo na sa panahon ng fitna na nilulubog tayo sa pagkaumaling sa mga makamundong bagay, iyadan billah. Kailangan natin ng tadhkir, paalaala. Ika nga nila, ang isang tao o ang balat, kapag walang sugat, kahit lagyan mo ng mirtayulit, gamot na mirtayulit, o ano pa mang gamot sa sugat, walang hapdi. Wala kang nararamdamang hapdi o sakit. Pero kung may pali
may sugat, hahapdi yan sigurado. Ganyan sa Islam. Ang mga paalala, babala ng ating mga ulama, medyo masakit, mahapdi, maanghang. Pero yun ang gamot. Yun ang lunas. Magpasalamat ka dahil may nagpapaalala sa iyo. Hindi ka pinapahiya sa paraang tama. Sa paraang tama. Hindi pamamahiya, hindi pangungutya, hindi pagmamaliit. Ang ating mga ulama, pinapaalalahanan tayo sa tamang paraan. Subhanallah. Tanggapin natin ang kanilang paalala. Magpasalamat tayo dahil may nagpapaalala sa atin. Hinggil sa reliyong Islam. Magpakumbaba tayo. Kung mayroong kang dalisay na puso, kung tunay ka mong tinatanggap mong katotohanan. Pag hindi mo tinatanggap, subhanallah, baka mayroong kang kibr, iyada billah. Magpakup ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang kibr, sabi ng Rasulullah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Hindi papasok, hindi makakapasok sa paraiso ang tao mayroong katiting, kahit katiting na kibr, iyada billah. Subhanallah. Ngayon, magbanggit tayo ng ilang mga halimbawa ng kibr. Dahil kapag nagbabanggit tayo ng mga ilang halimbawa, nakakapag-reflect tayo. Naunawaan natin yung tinatalakay ng isang scholar. O di kaya baaring yung halimbawa natin ay nandoon tayo, ginagawa natin, mapaalalahanan tayo. Mapapaalalahanan natin ang ating mga sarili. Mapukaw natin ang ating mga sarili. Makapag-isip tayo, mabago natin ang ating mga sarili. May tuwid natin ang ating mga sarili. Tignan nyo, isa sa halimbawa ng kibr, sa panahon ngayon, sabi ng ating mga ulama, kapag pinayuhan mo at sinabihan mo siya na yan, yung gawain na iyon, yung ginagawa niya ay haram, siya pa ay nagagalit. Siya pa ang may pride. Ayaw tumanggap. Nagagalit. Sa ano pa mang kadahilanan. Ano pa mang side. Nagagalit. Hindi niya tinatanggap. Puro na lang haram. Ano ba yan? Puro na lang haram. Puro na lang haram. Subhanallah. Okay, kinukutsya niya ang mga ulama. Minamaliit niya. Tabiya. Pasintabi. Panganib, itong ganitong katayuan, mindset. Anong nilarawan? Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang paglalarawan sa mga masasamang tao, makasalanan, sa mga kafir, makasalanan, hindi tumatanggap ng katotohanan? Sabi ni Allah, ito ay ikinuwento, inilarawan din ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ganito. Sabi ni Allah, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Sabi ni Allah, tignan mo yung mga tao na yan. Kapag sinabi mo sa kanya, ittaqillah kapatid, matakot ka kay Allah, gawin mo yung kautusan, magsala ka, ano pa mang kautusan, magzaka ka, magsadaka ka, o ganyan. Okay, iwanan mo yung haram, yan ay haram. Yan ay haram, yan ay riba. Yan ay haram dahil pagtitinda sa Christmas, pagtulong mo sa kanilang selebrasyon na pagtatambal, yan ay haram. Akhadathul izzah. Nagagalit at mas nadadagdagan pa siya. Nagmamatigas. Mas ginagawa pa niya yung haram. Nagmamatigas siya. Nananatili siya sa haram. Nagagalit siya. Anong sinabi niya? Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Ang nagaantay sa kanya ay impyernong apoy. Iyadam billah. Impyerno. Wala bi'sal mihad. Napakasamang hantungan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Itong hindi pagtanggap ng katotohanan. Kibr. Subhanallah. Tingnan nyo sa panahon natin ngayon. Lalong-lalo na yung mga kabataan. At yung ilang professional, tabya-tabya, na nahumaling sa mga makamundong bagay o di kaya masyadong sa sobrang panggagaya sa mga kufar na inadapt na yung ilang prinsipyo ng mga kufar, hindi prinsipyo ng Islam. Tingnan nyo, nangangatwiran yung ilan, lalo na yung mga kabataan o mga ilang professional. Kapag sinasabihan, ipinapahayag ng ating mga ulama, nakikita natin mismo sa social media,
Nangangatwiran sila. Anong sinasabi nila? Huwag kayong mapanghusga. Respeto nyo ang pananaw ng ilan. Sinasabi nila ito kapag itinutuwid natin, tinutuwid ng ating mga ulama, yung mga kamalian, kaligawan, kasalanan, hayagang ginagawa ng mga masasamang tao, mga makasalanan. Pinupost na sa Facebook, pagtitiktok, sayawan na nakakawala ng haya, modesty, yung kahiyan, yung hiya, yung pagsunod kay Shaitan, tinutuwid ng ating mga ulama. Nangangatiran pa sila. Sila ang nagagalit. Huwag kayong mapanghusga. Don't judge. Respect. Alam niyo, ito mga kasabihan na ito, mindset, ito ay nanggaling sa mga kuffar. Ito yung prinsipyo ng mga kuffar, hindi prinsipyo ng Islam. Kasi ang mga kuffar, alam natin, ang kanilang katuruan, religion, enjoy your life. Basta masaya ka, go on. Wala sa kanilang haram, halal, basta masaya ka. Enjoy your life. Kaya pag sila ay binabatikos, ang marinig sa kanila, grabe naman itong mga taong to. Perpekto, mapanghusga, walang respeto. So yung mga kabataan natin, yung ilang professional, na-adapt nila itong perspective o di kaya prinsipyo, mindset na ganito. Kahit itinutuwid sila, pinapaalalahanan sila ng ating mga ulama, binabatikos o kaya sinasagot nila, nakangatwiran sila ng mga ganitong katwiran, mindset. Subhanallah. Kaligawan. Ang mga ulama pa natin, ang hinahatulan nila ng kamalian. Sinong nakakaalam sa ating relihiyon? Tayo ay mga Muslim, nagpapaalipin kay Allah. Mayroong limitasyon ng lahat. Mayroong halal, mayroong haram. Yan ang Muslim. Kaya nga tinawag kang Muslim, tumatalima ka sa kalooban, kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ka nagkikipr. Hindi ka nagkakaroon ng mga prinsipyong against, laban sa Islam. Ano pa kaya kung ang sinusunod mo? Itong mga adats, mga kaugalian, mga katayuan, mga kaisipan ng mga kuffar, celebrity o artista. Iyadam billah. Meron kang kibr. Iyadam billah. Nagkakasala ka ng malaki. Subhanallah. At minsan binabatikos ang mga ulama. Ang mapanghusga, respect, dapat ilagay natin ito sa tamang kinalalagyan niya. Anong mapanghusga? Nakita mo na nga na yung tao gumagawa ng haram, anong hindi mo husgahan noon? Gumagawa ng haram kasi kung ano yung nasa puso, nakikita sa gawain. Kung gumagawa ng kasalanan, hayagan, umiinom ng alak, nagsasayaw ng TikTok, hindi mo husgahan, husga mo na siya nagkakasala, paalalahanan mo sa tamang paraan, hindi pa panghusga yun. O sabihin pang panghusga pa, inuhusga natin dahil yun ang nakita natin. Anong gagawin natin kung lahat na lang ikakatwiran, mapanghusga o wag maghusga? Ang resulta nito, mawawala ang pinakamalaking sagisag ng Islam, ang al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ang pag-uutos ng kabutihan, pagbabawal ng kasamaan. Anong sinabi ng Rasul? Sino makapakakita ng kasamaan? Sitahin niya. Sitahin niya sa mabuting paraan. Pero itong mga tao to, kahit mabuting paraan, hindi nila tinatanggap. Nangangatwiran sila ng kung ano-ano, keso mapanghusga, keso. Sinasabi pa nila na para naman kayong perfecto. Subhanallah. Hindi usapan ang perfection. Vice versa ang pagbabawal ng kasamaan. Kahit ito nagbabawal ng kasamaan, kung makita din natin na siya'y gumagawa ng kasamaan, pagsabihan din natin. Kahit ulama pa, ustad pa, sa paalalahanan din natin. Hindi lang ang nagtatama ng kamalian na yung mga ulama. Lahat tayo. Pero ang punto natin ito, hindi pagtanggap ng katotohanan at nagdadahilan pa ng
ng kung ano-ano na mga subhanallah, prinsipyo ng mga artista o mga kuffar. Subhanallah, ito yung panahon ng fitna na inadapt ng ating mga kabataan, lalo na ang mga ilang professional na nilalabanan nila ang mga ulama, tabi. Subhanallah. Minsan may mga nagsasabi pa, napakapakialamero ng mga ulama. Subhanallah. Pakialamero daw ang mga ulama. Subhanallah. Pangungutya, pagmamaliit, kibr. Wallahi la'am. Sige, sakyan natin, pakialamero. Ang pinapakialaman ng mga ulama ay yung mga haram, masasamang gawain, hayagang nagagawa. Dahil yan ay obligasyon nila na itama ang mali, ituwid ang kaligawan. Obligasyon nila. Okay, kung sinasabi pakialamero, sige, pakialamero mga ulama, pero ang pinapakialaman ay yung mga masasamang gawain ninyong kayong mga tabya, mga makasalanan. Iyadan billah. Iyadan billah. Dahil una, ang al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ang pagbabawal ng kasama, obligasyon ng lahat, lalo ng ating mga ulama. Kung hindi natin ito gagampanan, maaring ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay lahat sa atin. Pangkalahatan. Yan ang nabanggit sa napakaraming hadith. Kapag tayo ay nananahimik, naging hayagan ng haram, at walang nagsasalita, nagbibigay ng babala sa mga khutbah o kahit anong mga kaparaanan, bababa, sabi ng Rasulullah, hintayin nyo ang kaparusahan ni Allah, lahat kayo, sama-sama, maging ang mga may kaalaman, pero nananahimik sila. Ito yung sabi ng Rasulullah, lulubog, parang ang Muslim community ay parang isang barko. Kung yung mga hangal nasa ibaba, bubutasan nila yung barko sa ilalim. Kung manahimik ang nasa taas, hindi nila pagsabihan, lulubog ang barko. Ganyan ang Islam, ganyan ang isang komunidad. Dapat may nagutos ng kabutihan, nagbabawal ng kasamaan. Iyadan billah. Subhanallah. Yan. Kung sinasabi ng pakialamero, sige, sakyan natin, pakialamero, ang pinapakialaman nila, itong mga haram, kahalayan na ginagawa nyo. Pagsunod kay syaitan, pagsunod sa pansariling pagnanasa, nakakawalan ng haya, tabya sa mga kababaihan. Kasi nabanggit sa ilan pagsasalaysay, ang humihimik sa katotohanan ay parang syaitan na akhras, pipi na syaitan. Yung taong nananahimik, nakikita niyo yung haram kahit paiwan lamang salita, ay kung kaya niyang gawin pero nanahimik siya. Subhanallah. Magpasalamat tayo dahil tayo ay pinapaalalahanan ng ating mga ulama. Hinggil sa mga haram, hinggil sa mga kasalanan, hinggil sa mga maling pagligaw na akida, hinggil sa mga bid'ang gawain, ito ay pagmamahal, pagmamalasakit sa atin ng ating mga ulama. Al-ulama, warathatul anbiya. Ang mga ulama, sila ang kapalit ng mga nabi. Sinong nagpaparating sa atin ng katuruan sa Quran at Sunnah? Ang mga ulama. Magpakumbaba tayo. Tanggapin natin ang katotohanan. Kapag hindi natin tinatanggap, meron tayong kibr. Iyadan billah. Hindi pagtanggap sa katotohanan. Subhanallah. Ang haram, isa pa sa hindi pagtanggap ng katotohanan, minsan binabago nila yung mga katawagan, nangangatwiran sila, binabago nila yung mga pangalan. Tandaan nyo, ang haram ay mananatiling haram kahit baguhin pa ang pangalan at kahit pa mabuti ang niya, pero kung yung gawain ay haram, ay mananatiling haram kahit pa anong itawag, ipangalan.
ng ilan, tabya. Al-ibra bil haqa'iq. Sabi ng ating mga ulama, ang hinahatulan ay yung nilalaman ng gawain, hindi yung mga katawagan, mga pangalan nito. Tingnan nyo, halimbawa, birthday. Minsan, alam natin, ito'y wala sa katuruan ng Islam. Ito'y panggagaya sa mga kufar, at itong katuruan na ito ay nagmula sa mga hindi mananampalataya, partikular na mga Christian. Dinugunita ang kaarawan taon-taon. Minsan may mga nagse-celebrate nito, tinatawag na ibang katawagan, kanduli o kanduri, para maging tama. Kahit ano pang itawag mo, dahil yung puso mo, niya mo, pag-celebrate ng iyong kapanganakan. O di kaya ilan, nilalagay sa ibang araw. Kung birthday niya, March 20, sabi, ilalagay ko sa March 25. Mas malaking kasalanan. Hila, pakana, teknik. Parang nilililang mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ilagay mo pa sa ibang araw, pero yung nasa puso mo ay paggunita sa birthday. Subhanallah. O di kaya tinatawag na Eid Milad. In Arabic pa. Para daw maging halal. Iyadam billah. An-niyya as-salihah la tusli al-amal al-fasid. Ang mabuting intensyon, kahit mabuti pang intensyon mo, hindi niya maitutuwid ang sila o haram na gawain. Hindi lang niya ang tinitignan, bakos tinitignan din yung gawain. Kung ito ba isang ayon sa sunnah, subhanallah. O di kaya kahit tawag i-Arabic pa. Kung gano'n i-Arabic mo ang baboy, khinzir. At pwede na bang gawing halal? Pwede na bang maging halal dahil in-Arabic mo yung baboy na tinawag mong khinzir? Magiging halal na? Hindi. Dahil ang hinuhusgahan, hinahatulan yung nilalaman ng isang bagay. Yung nilalaman niya. Haram-haram, mananatiling haram. Subhanallah. Isa yan sa pangangaturan ng ilan. Subhanallah. Isa pa sa dahilan ng hindi pagtanggap ng katotohanan o kibar. At ito ay talamak din sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na sa mga lugar ng mga Muslim. Ito yung at-ta'assub li qabilah o li adat yung mga adat, kultura, yung pagiging panatiko sa mga tradisyon, kultura ng ating tribo na labag sa Islam. Kung ano yung nakagisnan, ibig sabihin, kung ano yung nakagisnan sa mga magulang, mga dato, pasintabi-tabi, lahat, tinutukoy natin pangkalahatan. Hindi lang natutukoy na tribo. Alam natin, tayong mga Moro, lalo na dito sa Mindanao, mayaman tayo sa kultura at tradisyon. Pero tandaan niyo po, wag sumama ang ating kalooban. Hindi natin sinasabing ang lahat ng kultura at tradisyon haram. Hindi ganun. Ang sinasabi natin, ang kultura at tradisyon siya ang susunod sa Quran. Ano ibig sabihin? Kapag may kultura at tradisyon na nalalabag niya, nasasalungat niya ang Quran at Sunnah, dapat ang mangibabaw sa atin yung pagka-Muslim. Na ang kukunin natin ang Quran at Sunnah, iwan natin yung kultura at tradisyon na sumasalungat sa Quran at Sunnah. Subalit yung tradisyon, yung kultura na wala siyang nalalabag, ito ay halal. Walang nalalabag sa Quran at Sunnah. Ang magpapaliwanag sa atin ay ang ating mga ulama. Sundin natin yung mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Pag sinabi niya, yan ay bid'ah, salungat sa Quran Sunnah at talagang nasiguradong bid'ah, iwasan natin. Mangibabaw sa atin ang pagka-Muslim, hindi yung kibar. Hindi yung pagiging panatiko sa kultura at tradisyon. Dahil ang main source natin, ang kinukuha natin ng kaalaman, ang Quran at Sunnah, hindi ang mga katuruan ng ating mga ninuno.
na alam natin yung kultur, kaugalian, tradisyon, kultura, ano paman, ay salungat. Pero, keeper, pagiging fanatic, kailangan niya mangyari dahil yan kay dato, kay sultan, dapat yang gawin. Tingnan niyo sa kasal. Sa kasalan, napakaraming labag sa Islam, o bid'a, o lihis na paniniwala, dahil yun ang nakagisnan na katuruan itinuturo ni sultan o ni dato. At sinabi ng ulama na yan ay bid'a, yan ay taliwas sa Islam, sa Quran at Sunnah. Walang Quran, walang ganyan, o kahit hindi niya sabihin, dapat yan may sagawa. Walang kasalan kung hindi yan may sagawa. Subhanallah. Kibr. Yan ang sinasabi ko. Kahit masakit sa iyong kalooban, pag dumating ang kautusan, dumating sa iyo ang kautusan, mula sa Quran at Sunnah, mangingibabaw sa iyo ang Quran at Sunnah. At hindi mo pagsunod, kibr, iyadan billah. At ito yung sinagot ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Yung kinakatwiran natin yung mga kultura, tradisyon ng mga ninuno na labag sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito daw, mga kaibigan, mga kapatid, kapag ganito ang pangangatwiran natin na nakagisnan, ito daw yung mismong pangangatwiran ng mga kufar sa panahon ng Rasulullah, yung mga pagano na mga kufar Quraysh. Ito din yung pinangangatwiran nila. Ito'y kinuwento, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano sabi ni Allah sa Suratul Baqarah, verse 170? Pwede niyong balikan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Sabi ni Allah, kapag sinabi mo sa kanila, O Muhammad, sundin nyo ang ibinaba ni Allah, ipinayag ni Allah sa Quran. Sundin nyo, o mga kufar, mga pagano, sundin nyo sa sinasabi ni Propeta Muhammad, sundin nyo ang inihayag ni Allah. Iwanan nyo itong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sumamba kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin nyo ang la ilaha illallah. O di kaya sinasabi natin na haram yan. Sundin nyo ang kautusan ni Allah. Sundin nyo ang batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin nyo ang sunnah. Anong sasabihin nila? Mas bakus. Mga ngatwiran sila. Susundin namin kung ano yung nakagisnan namin. Nakita namin ginagawa ng aming mga ninuno, mga dato, mga sultan. Kultura, tradisyon na labag sa Islam. Ganito ang mga kufar Quraysh. Sinagot sila ni Allah, subhan. Ano sabi ni Allah? Awalaw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Mari ang kanilang mga ninuno, mga dato, mga ama, mga baba, wala silang kaalaman mangmang sa Islam, bakit nyo susundin? At wala silang patnubay. Bakit nyo patuloy kayong sinusunod yung ang mga ninuno nyo sa mga kautusang lumalabag sa Islam? Subhanallah, mangibabaw sa atin ang pagkamuslim, pagtalima sa batas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, isa sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi natin pagtanggap ng katotohanan. Mga kaibigan, mga kapatid, kahit medyo mahaba, paibigan nyo ako. Kahit medyo mahaba ang ating khutbah, minsan yung iba sa atin dito, isang beses lamang nakikinig ng mga lecture, tuwing Friday lamang. Samantalahin natin. Tignan nyo ang kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa hindi pagtanggap sa katotohanan. Paglaganap, paglitaw ng sakuna o kalamidad. Itong lindol, typhoon. Tingnan nyo itong lindol. Itong mga nakaraang linggo, nasaksihan natin. Kakaiba. Nakita nyo, subhanallah, kakaiba. Mga ilang taon, minsan, isang beses sa 3 o 4 na buwan maglindol. Pero itong mga nakaraan, sunod-sunod. Subhanallah. Meron pang mga aftershock. Kung di ako nagkakamali, isang araw, last week o last 2 weeks, nagkasunod yung lindol ng
3 o 2 sa isang araw. Dito sa Davao Region, sa Mindanao, maging sa Lana o sa Cotabato. Sunod-sunod na mga lindol. Subhanallah. Ito ay babala. Alam natin, hindi pinapadala ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang hikmah. Ito'y may hikmah. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Hindi namin ipinapadala itong mga ayat ni Allah. Mga ayat, mga kalamidad, sakuna, maliban na lamang na ito ay panakot, babala. Kuhaan natin ng aral. Kuhaan natin ng aral, mga kaibigan, mga pa. Ito mga nangyayari. Nangyayari ito dahil sa mga kasalanan. Hindi pagtanggap ng katotohanan, paglaganap ng iba't ibang uri ng kasalanan. Pinapaalalahanan tayo, tinatakot tayo ni Allah upang tayo ay magbago, magtawba, magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lumitaw, lumaganap ang kasamaan, ang subhanallah, ang mga kasalanan sa kalupaan at dagat, karagatan ng dahil sa ginawa ng mga tao. Resulta ng mga ginagawa ng mga tao, mga kasalanan, subhanallah. Mga kasalanan. Anong hikmah ni Allah? Liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu. Upang ipadama sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaparusahan ng kanilang mga ginagawa, la'allahum yarji'un. Ito yung hikmah ni Allah. Upang sila ay manumbalik, makapagmuni-muni, makapag-isip hinggil sa kanilang kalagayan, hinggil sa kanilang ginagawa ng mga haram, upang sila ay magtawbah. Dinadalisay tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pinupukaw tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang nagbabalik problema o kaya ang nagmumuni-muni ay yung mga ilang matutuwid. Subhanallah, patuloy itong mga sakuna, kalamidad na nangyari sa atin. Iyadha billah. Subhanallah. Kailangan tayong lahat nag-iisip-isip, nagmumuni-muni, nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito lamang ang gamot. Ito yung lunas sa mga kalamidad, mga sakuna na nangyayari dito sa kalupaan. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ilayo nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa katangiang kibr, hindi pagtanggap sa katotohanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid, na ang parusa o kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasalanan ay hindi lang sa mga bagay na masasakit o mapapait. Hindi lang sa bagay na mapapait o masasakit. Isang kwento para maunawaan natin. Isang kwento. Isang lalaki dumating kay Hasan al-Basri, isang tabi'in, kabilang sa tabi'in at dakilang scholar. Sabi niya, Ya Sheikh Hasan, Ya Aba Abdullah, bakit nabanggit sa Quran isang talata na sinasabi na lahat ng kasalanan ay may pinapataw na kaparusahan? Subalit, ako ay gumagawa ng kasalanan, patuloy sa paggawa ng kasalanan, wala naman akong nakikitang parusa sa aking sarili. Bagamat ako ay nag-i-enjoy, nagsasaya sa iba't ibang gawain, mga kasalanan, walang masasakit na kaparusahan. Subhanallah. Dinahilan niya yung pagkahumaling niya sa makamundo. Pagiging lubog niya sa makamundong bagay. Wala daw kaparusahan. Maaring may mga ganito. Lubog sa kasalanan, lubog sa sobrang pagkahumaling, pagkagusto sa mga makamundong bagay, walang kaparusahan na mapapait, masasakit na bagay. Sabi ni Hasan al-Basri, sabi niya, o lalaki,
ikaw ay pinarusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi mo napapansin. Hindi mo lang napapansin. Sabi niya, sa anong paraan? Ipaunawa mo sa akin. Sabi niya, hindi ba dumadaan sa iyo ang mga ilang araw na walang pag-alaala, walang pagbabasa ng Quran, hindi pagsasala, hindi ba natutulog ka ng mabigat, mahimbing, hindi ka nagigising sa Fajr, hindi ba't mabigat sa iyo ang paggawa ng kabutihan, pagsasala, hindi ba't malayo ka sa Quran, buong buhay mo hindi ka nagbabasa ng Quran, tama? Hindi mo inaalaala si Allah subhanahu wa ta'ala, tama? Sabi niya, oo. Sabi niya, yan ay kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang ang parusa sa mga masasakit, mapapait na bagay. Yung paglayo mo kay Allah, yung hindi mo pagsasala, yung hindi mo pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung hindi mo pagbabasa ng Quran, yung hindi mo paggawa ng kabutihan, yung mismo, yung pagkalihis mo, hindi mo pagsunod sa mga kautusan, yung mismo bidat ay kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mapanganib, subhanallah, ang pagkahumaling sa mga makumundo. Kahit wala kang mapapait na pagsubok na pinagdadaanan o kaparusahan, maaring ikaw ay pinaparusahan, nilalayo kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa higit mong pagkahumaling sa makamundong bagay. Panghuling tatalakay natin, mga kaibigan, mga kapatid. Tignan nyo, subhanallah, sa panahon natin ngayon, na napakalaki ng mga fitna. Kung ihalimbawa natin, sabi ng ating mga ulama, katulad ng mga alon sa dagat. Tignan nyo ang pagiging estranghero ng relihiyon. Gurbatuddin sa panahon natin ngayon. Gurbatuddin. Napakahalaga to. Yung pagiging estranghero, stranger, kakaiba. Kakaiba ng relihiyon sa panahon natin ngayon. Anong tinutukoy natin? Nakakaiba, pagiging iba o kakaunti ng gumagawa ng kabutihan. Sabi ng Rasulullah, garating ang panahon, naggarib, napaka-stranger, estranghero, kakaiba o nakakapagtaka ang Islam sa ilang kamusliman. Ang tinutukoy dito, tingnan nyo ngayon, kapag itinama mo ang kamalian, nagpaalala ka, magtataka ang ilan. Anong katuruan yan? At makabagong katuruan yan. Ikaw pa ang ginagawang mali. Subhanallah. Kakaiba sa ilan. Kapag sinabi yan ang sunnah, kakaiba, magtataka. Subhanallah. Kaya ito yung gurba, pagiging estranghero, kakaiba ng Islam sa mga huling panahon. Nakakaunti. Dahil sa kamangmangan, dahil sa fitna, dahil sa mga kasalanan, nagiging kakaiba ang Islam. Nagiging kakaiba ang katuruan ng Islam, lalo na ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakakapagtaka, katakataka sa ilan. Subhanallah. Anong sinabi ng Rasulullah bilang patunay dito? Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba. Subhanallah. Unawain natin, sabi ng Rasulullah, nag-umpisa ang Islam na ito ay kakaiba sa mga tao. Nung dumating ang Islam, isinugo ang ating mahal na propeta. Namangha ang mga kuffar Quraysh. Nagparating ka ng ibang baka bagong relihiyon. Pinaratangan, kinutya ang Rasulullah. Kakaiba ang Islam dahil sa hindi pagtanggap ng katotohanan, dahil sa kamangmangan. Ganito ang sinabi ng mga tao. Kakaiba ang Islam nung unang dumating. Ganon din sa huling panahon dahil sa tindi ng fitna kahit lumaganap ang Islam. Dahil sa tindi ng fitna, magiging garib ang Islam. Kaya huwag tayong magtaka. Tayo mga nagdadala ng Islam, kung hindi tanggapin ng karamihan
na inahatulan tayong kakaiba. Ginagawa pa nila tayong mga mali. Subhanallah, kapag tayo ay nagutos ng kabutihan, nagpapaalala, dahil ito ay propesya mismo ng Rasulullah sa mga huling panahon, magiging babalik ang Islam, nag-estranghero din, kakaiba, kakaunti ang gumagawa. Subalit nagbigay ng magandang balita ang Rasulullah. Fatuba lil ghuraba. Magandang balita, ipinagpala, tunay na nagtagumpay yung mga taong garib, strangers, kakaunti. Gumagawa ng kakaiba sa ilang mga tao. Hindi nila tinatanggap ang katotohanan. Ano yung katangian ng mga guraba? Sabi ng Rasulullah, alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Subhanallah. Sila ang nagtutuwid, yung mga guraba. Yung mga naninindigan sa Quran, naninindigan sa sunnah ng Rasulullah, naninindigan sa tama, naninindigan sa tamang katuruan, sa tamang akida, sa sunnah, laban sa mga maling pananaw, laban sa mga bid'ah. Sila yung nagtutuwid. Sila yung mga guraba, magandang balita, sila yung mga nagtagumpay, pinagpala, itinutuwid nila kapag ang mga tao ay gumawa ng katiwalian, mga kasalanan, naging ligaw, sila ay nagsasabr, naninindigan sa katotohanan, tinutuwid nila ang mga kamalian, ang kaligawan. Pinanghawakan nila ang Quran at Sunnah kahit pa anong sinasabi ng mga tao. Kakaiba, nakakapagtaka, hindi nila tinatanggap ang katotohanan. Ganyan ang gurba. Ganyan ang relihiyong Islam na nasasaksiyan, nakikita natin. Subhanallah, nakakalungkot. Kailangan natin magpakatatag sa mga panahon ng fitna, lalo-lalo na sa mga huling panahon. Panindigan, panghawakan natin ang Quran at Sunnah. Subhanallah, patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa relihiyong Islam, sa Quran at Sunnah ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin kad bada fi bi nafsi faqala azza min qail.